Gustong makuha ng American millionaire na si Francis Crawford ang sanggol na isisilang ng overseas Filipino worker na si Maxine. Wala raw pahintulot na naisalin sa babae ang fertilized egg nila nang namatay niyang asawa sa pamamagitan ng in vitro artificial insemination. Gusto namang magkaroon ng anak ni Maxine pero wala siyang kakayahan kaya ipinaanald ng asawang si Luis ang kanilang kasal. Paano kung mag-cruise ang landas nila ni Daniel? Panibagong kabiguan kaya ang mararanasan niya sa pag-uusap nila ni Francis? O makakamtan niya na ang pangarap at isang panibagong pag-ibig? Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video, pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Masaya ang anibersaryo ng kasal ng mga magulang ni Luis Molasgo dahil naroon lahat ang kanilang mga kapatid at malalapit na mga kamag-anak. Dala ng mga ito ang kani-kanilang mga anak, kaya napapalibutan ng mga bata ang malawak na hardin ng hasyenda ng pamilya. Halatang nasiyahan si Luis sa pakikipaglaro sa mga pamangkin niya, sa mga kapatid at mga pinsan, lalo na't mahilig ang lalaki sa mga bata. Malungkot naman na pinagmamasdan ni Maxine ang asawa niya dahil alam niya na gustong-gusto na nitong magkaanak sila. Magtatatlong taon na silang kasal at napakadalas na may nangyayari sa kanila, pero hindi pa rin sila nabibiyayaan ng kahit na isang supling. Nang tumuntong sa ikalawang taon ng pagsasama nila, pinatigil na ni Luis si Maxine sa pagtatrabaho. Assistant manager ang babae sa isang maunlad na cosmetic company. Baka masyado kang napapagod kaya hindi tayo makabuo, sabi ni Luis. Hindi mo naman kailangang magtrabaho. Pinapayagan lamang kita para malibang ka habang nasa trabaho ko. Agad siyang pumayag sa kagustuhan ng asawa. Nag-resign kaagad si Maxine sa kanyang pinapasukan at ipinasya na manatili sa bahay at aasikasuhin na lamang si Luis. Mula sa mayamang angka ng lalaki at maayos ang trabaho nito. President and General Manager ito ng isang rural bank na pag-aari din ng pamilya nito. Kilala ang angka ni Luis sa kanila sa Quezon. Nitong mga huling araw nga ay panay ang dalaw ng ilang mga taga-roon sa kanila dahil gusto ng mga ito na ikandidato si Luis para maging alkalde. Alam ni Luis na gusto din ito ng asawa niya dahil mahilig sa politics si Luis. Nahinto ang pag-iisip niya nang yayain siya ng isa sa kanyang mga hipag na makipagkwentuhan sa mga ito. Lumapit ang isa sa mga pinsan ni Luis nang makitang karga ng lalaki ang anak nito. O Luis, mukhang enjoy na enjoy kang makipaglaro sa mga bata. Puna ni Albert at hinaplos ito sa likod. Siya nga pala, wala pa ba kayong anak ni Maxine? Umiling si Luis. Wala pa nga eh. Ewan ko nga ba. Medyo matagal na rin kaming kasal. Baka naman kulang sa lambing. Naku, sobra-sobra na nga eh. Araw at gabi, panay ang overtime. Ganting biro ni Luis. Nag-isip naman si Albert. Baka naman may problema sa inyong mag-asawa. Tsak na hindi ako. Agap kaagad ni Luis. Kilala mo ang pamilya namin. Napakarami kong mga anak. Bakit hindi kayo magpa-check up na mag-asawa? Alam mo kasi kung minsay baka may dapat kayong gawin. Minsan ay may mga lalaking mahina ang sperm. Kaya wala nang halaga kapag nagpang-abot sila ng egg cell ng babae. Paliwanag ni Albert. Ganon ba yon? Aba, oo. Yung kasamahan ko na matagal ding hindi magkaanak ay wala namang problema. Kaso hindi rin magkaanak. Kaya nagpa-check up rin at nagawa naman ng paraan. Ngayon, 3 na ang mga anak nila. Ano naman ang naging dahilan ng pagiging mahina ng sperm niya? Mahilig kasing uminom at kulang sa alaga ang katawan. Laging pagod at puyat dahil mahilig magbabad sa kasino. Huminga ng malalim si Luis. Mabuti na imungkahi mo yan, pinsan. Yayayain ko si Maxine na magpa-check up kami.
Yan ang nararapat at wag na ninyong patagalin pa ito. Walang kibo si Luis habang nagmamaneho ito nang pauwi na sila. Halatang malalim ang iniisip. May dinaramdam ka ba, babe? Tanong ni Maxine sa asawa. Wala. Naiinggit lamang ako sa mga kapatid ko at mga pinsan. Ang dami na nilang mga anak. Natigilan si Maxine. Ngayon lamang isinatinig ng asawa ang nararamdaman nitong kabiguan sa hindi nila pagkakaroon ng anak. Baka naman makabuo na rin tayo. Hindi pa nga lamang siguro natin nakukuha ang tamang tiyempo. Ano pa bang tiyempong hinihintay mo? Paasik na tanong ni Luis na halatang mainit ang ulo. Pareho yata tayong walang halage. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Luis. Sabihin mo kung anong gusto mong gawin natin. Gusto kong magpa-check up tayong dalawa sa Dr. Maxine. Baka merong may problema sa atin o pareho tayong baog. At nang matapos ng paghihintay natin sa wala. Walang problema sa akin, Luis. Anytime. Saka dapat ay noon pa natin to ginawa. Bakit hindi mo na imungkahi? Gusto kong manggaling sa'yo mismo, Luis. Ikaw ang padre di pamilya at ayaw kitang pangunahan. Bukas pupunta tayo sa kaibigan kong OB-GYN, si Dr. Dory Castro. Mahusay siyang gynecologist. Ikaw ang bahala. Nang gabing iyon ay tinalikuran siya ni Luis nang nasa kama na sila. Natulog agad ang asawa. Hindi na nagdamdam pa si Maxine, kahit na nanibago siya sa kinilos ni Luis. Malambing ang kanyang mister at lagi itong nakayakap sa kanya kapag natutulog sila. Inunawa na lamang ni Maxine na marahil ay nakantsawan ito ng mga pinsan at mga kapatid. Isa pa, pumayag ng kumandidato si Luis para sa isang politician. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang buo at masayang pamilya. Kailangang magkaroon na ito ng mga anak. Maagang nagising si Maxine at bago nagluto ng almusal. Araw ng Sabado at walang pasok si Luis. Alam niyang maaga silang pupunta sa klinika para magpa-check up. Moderno ang malaking klinik ni Dr. Dory Castro. Kumpleto sa makabagong kagamitan ng isang manggagamot. Napansin din ni Maxine magkasing edad ang asawa niya at ang doktora. At tila matagal nang magkaibigan ng dalawa. Dahil agad na humalik si Luis dito. Oh, mabuti naman at ako ang naalala mong pakonsultahan. Masayang wika ng doktora. Pwede ba naman kitang makalimutan? At alam kong isa ka sa the best sa iyong field, Dory. Bahagya na siyang mapansin ni Luis habang masayang nag-uusap ang dalawa. At tila lalong gumaganda ang misis mo ah. Sa wakas ay sabi ni Dr. Castro at inakbayan nito si Maxine. Maupo ka at nang malaman ko ang problema ninyo ni Luis. Naisagawa ang test matapos masabi ni Luis ang ipinunta nilang mag-asawa ron. Nag-prescribe ng ilang vitamin si Dr. Castro para daw lumakas ang katawan ni Maxine. Masyado kang slim. Mas mabuti kung bibigat ng kaunti ang timbang mo. Sabi nito. Kailan po namin malalaman ang resulta ng check-up? Tanong ni Maxine. In 2 or 3 days, tatawagan ko kayo para bumalik dito nang malaman ninyong resulta. Nagpaalam na sila at nagyayang mag-lunch sila sa labas ni Luis. Maganda si Dr. Castro, sabi ni Maxine. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya nag-aasawa? Baka naghahanap ng isang katulad ko. Alam mo, nung nasa college pa kami, alam kong may crush sa akin si Dory. Bakit hindi mo siya niligawan? Ewan ko, sa tingin ko kasi ay baka ma-under-desire ako eh. Alam mo, may pagkadominante ang babaeng yun. Ayaw ko nang napapasunod ako. Well, sabagay. Pangit nga ang pagiging under-desire. Pero maswerte ang lalaking mapapangasawa ni Dory. She is so talented at epektong katuwang sa buhay. Medyo nasaktan si Maxine sa sinabi ni Luis. Para bang pinapalabas nito na wala siyang halaga. Dahil nasa bahay na lamang siya at hindi nakakapag-contribute sa kanilang family budget. Hindi naman mapakali si Luis mula nang isagawa ang physical general check-up sa kanila ni Maxine. Hindi maganda ang kutob niya, kaya wala pa mang 3 araw, tumawag na siya sa doktor na kaibigan.
Dory, may resulta na ba ang check-up? Excited na akong malaman ang resulta eh. Well, oo, tapos na. Matagal silang nag-usap sa telepono. Nang matapos pakinggan ni Luis ang mga sinabi ng doktor, agad nagdilim ang kanyang anyo. Pwede ba tayong mag-lunch today? Sabi niya sa kausap. May gusto lamang akong malaman pang iba. Of course, Luis. Alam mo naman basta ikaw, may oras ako. Malambing na sagot ng doktora. Sana'y wag na munang malaman ni Maxine ang mga sinabi mo sa akin. Sabi ni Luis. Gusto kong magkasama kami sa klinik mo kapag sinabi mo ang resulta ng check-up. Oo naman, kailangang malaman niya to. Pero kailangan muna nating mag-usap na dalawa. Tayo lamang dalawa. Of course, Luis. Saan tayo magkikita? Maagang umuwi ng bahay si Luis ng araw na yon. May binili pa siyang pasalubong para kay Maxine. 1 kilong ubas at pongkan. Labis naman na nasiyahan ng asawa. Paborito niya ang mga prutas. At tila ba nag-iba ng kaunti ang mood ng asawa. Nakaalala itong magpasalubong. Tumawag na nga pala si Dr. Castro. Sabi ni Luis nang kumakain na sila. Tapos na raw ang resulta ng check-up natin. Oh, ano daw? Ano daw ang problema natin? Hindi pa sinasabi. Kailangan daw nating pumunta sa klinika niya bukas. Dahil kailangan tayong dalawang makausap niya. Pwede naman niyang sabihin sa'yo pinagpabukas pa. Inis na sabi ni Maxine. Parang ayaw na kasi niyang bumalik sa klinika ng gynecologist. Mabigat ang ulo niya sa doktora. Mabuti nang sundin natin ang gusto niya. Inis na sabi ni Luis. May mga bagay naman kasing hindi dapat na sa telepono sinasabi. Yung mga confidential na mga bagay. Hindi mo kasi alam ang tungkol sa professional ethics eh. Hindi na lamang kumibo si Maxine kahit na nainis siya sa sinabi ng asawa na tila minamaliit siya nito. Kahit na cosmetology lamang ang natapos niya, hindi naman siya walang alam para hindi malaman ang tama o mali. Nawala lamang ang sama ng loob niya nang matulog na sila at lambingin siya ni Luis. Namiss niya ang paglalambing ng asawa dahil ilang araw din siyang hindi nito pinansin. Naging mainit din si Luis na halatang nadala sa kanya. Wala pa si Dr. Castro nang dumating sila sa klinika nito. Pero naroon na ang nurse na nag-entertain sa kanila. Hinainan sila ng kape at cookies. Tumawag po si doktora na on the way na daw po siya at medyo na traffic lang. Paliwanag ng nurse. Okay lang, hindi naman kami nagmamadali. Sabi ni Luis. Hindi nga nagtagal ay dumating na ang gynecologist. Give me 10 minutes to catch my breath. Sabi nito. Pumasok ito sa pribadong tanggapan. Ilang sandali pa ay tumunog ang intercom sa desk ng nurse at may iniutos ang doktora. Pumasok na raw po kayo sa loob. Sabi ng nurse kina Luis at Maxine. Naupo silang dalawa sa magkaharap na mga upuan sa harap ng desk ng doktor. Nasa harapan nito ang kanilang file folder at records. Pumorma lang doktora. Medyo hindi maganda ang sasabihin ko sa inyo. Panimula nito. Pero ito ang resulta ng test na ginawa ko. Ang isa sa inyo ay sterile, baog, kaya hindi kayo magkaanak. Kung may malalaglag na karayom ng mga sandaling yun, tiyak na maririnig dahil sa matinding katahimikang naghari. 2 pares ng mga mata ang nakatuon sa doktora. Naghihintay sa susunod na sasabihin nito. Nang tumingin kay Maxine si Dr. Castro, pinigil ng babae ang paghinga. I am sorry to inform you na ikaw ang may problema, Mrs. Molyasgo. Sabi nito. Kung may alinlangan kayo, you can ask for a second opinion. Tumingin ito kay Luis. Hindi kumibo ang lalaki, pero pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita. Hindi na kailangan. May tiwala naman ako sa kakayahan mo, Dory, sa bagay na to. Ayoko nang maulit pa ang kahihiyan na malamang walang halaga ang babaeng pinili kong pakasalan. Nakaramdam ng sakit at galit si Maxine ng sandaling yon. Gusto niyang singhala ng asawa at sabihing wag naman siyang insultuhin. Pero ibinigay pa rin niya ang kaukulang paggalang sa doktorang kaharap.
I'm really very sorry, sabi ni Dr. Castro. Pero may solusyon naman dyan. Pwede kayong mag-ampon o pwede kang magkaroon ng sariling anak sa pamamagitan ng surrogate mother o sa pamamagitan ng… No way. Mataas ang tonong sabi ni Luis. Of course, kailangan kong bigyan ng solusyon ng problemang to. Pero hindi sa pamamagitan ng mga suhestyon mo, Dory. Kinibit ng doktora ang mga balikat. Ang sakin lang naman ay pagmumungkahi lamang. Nagkaroon na naman ng pansamantalang katahimikan bago nagpaalam si Luis sa doktora. Walang kibuan ng mag-asawa habang pauwi. Nakasimangot ang lalaki. Nawalan din ng ganang kausapin ito ni Maxine. Hindi niya nagustuhan ang sinabi kanina ng asawa sa klinika. Sa harapan man din ni Dr. Castro. Para kasing may nasulyapan siyang nakakalokong ngiti sa sulok ng mga labi ng gynecologist. Na tila ikinatuwa ang sinabi ni Luis. Nakakainis ang babaeng yun? Sa loob-loob ni Maxine. Ngayon pa man yata'y nag-iisip ng paibigin si Luis. Oras na ng tanghalian nang dumating sila sa bahay. Naghanda kaagad ng makakain ang mga katulong nila. Hindi ako kakain dito, sabi ni Luis. May lakad ako. Pero akala ko nag-leave ka sa opisina. Hindi nangangahulog ang wala akong lakad kapag nag-leave ako, Maxine. Asik ng lalaki. Ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Magmumukmok? Hindi na kumibo si Maxine. Kumain siyang mag-isa dahil gutom na siya. Pero naramdaman niya na ang pagbabadya ng unang mga senyales ng isang malubhang problema. Hindi siya makapaniwalang sisisihin siya ni Luis sa sitwasyon. Hindi naman niya alam na wala siyang kakayahan na magkaanak bago sila ikinasal. Unang lalaki sa buhay niya si Luis at wala siyang naging karanasan. Bakit tila siyang pinag-iinitan ng asawa? Bigla ay unti-unti ang naging pagbabago ni Luis sa kanya pagkatapos. Niayaw na nitong sumabay sa kanya sa pagkain. Maagang umaalis sa bahay. Malalim na ang gabi kung dumating. Laging lasing ito at kadalasan ay sa sofa nila sa sala natutulog. Nang sumunod na mga araw ay umiba na ng tulugan si Luis. Sa guest room na ito natutulog. Kaya hindi na nakatiis si Maxine. Hindi niya matanggap na tatratuhin siya na parang may sakit na nakakahawa. Ano na ang nangyayari sa atin, Luis? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Hindi mo alam kung bakit? Hindi mo alam na ikaw ang dahilan para maging bigo ako na magkaroon ng mga anak at tagapagmana. Pero ano naman ang kasalanan ko? Hindi ko naman alam na. Ikinalulungkot ko pero nawala na ako ng ganang makisama pa sa'yo, Maxine. Nawala na rin ang aking pagmamahal para sa'yo. Napamaang si Maxine sa sinabi ng asawa. Pero kasal tayo. Anong gusto mong mangyari, Luis? Maging praktikal tayo. Hindi na babalik sa dati ang ating relasyon. Tinabangan na ako at tsak na maiinis ka lamang. Anong ibig mong sabihin? Maghiwalay tayo, Maxine. Hindi sa pamamagitan ng legal separation dahil kailangan maging malaya tayong mag-asawang muli. Napalunok si Maxine. Palalakad ko sa aking abogado ang pagpapawalang bisa sa ating kasal. Ipapaanal mo ang kasal natin? On what grounds? Physical and psychological incapacity on your part para maging maayos ang ating married life dahil wala kang kakayahang mag-anak. Hindi grounds for annulment ang pagkakaroon ng ganong problema. Pero isa tong physical and psychological incapacity, Maxine. Pero ang bottom line, hindi na ako maligaya sa piling mo. So set me free. Kailangan nating makalaya sa isa't isa. Gusto niyang tumutol. Gusto niyang sabihing mahal na mahal niya si Luis at papayag siyang magkaroon ito ng anak sa iba. Pero sinabi na ni Luis na hindi na siya mahal nito. Ano pa ang halaga ng kanyang sasabihin? Napabuga siya ng hangin. Kilala niya si Luis. Kapag may gustong mangyari, hindi ito titigil hanggat hindi nasusunod ang gusto. Mayaman ang asawa. Kayang-kayang paikuti ng batas para mapaanalang kanilang kasal. Ayaw na niyang ibaba pa ang kanyang pride. Ayaw niyang magsumamo at lumabas na nakakatawa o naghahabol.
Itinaas ni Maxine ang kanyang baba. Ikaw ang bahala, kung yan ang gusto mo, Luis. Bukas na bukas din ay aalis ako dito sa bahay mo, habang nilalakad mong annulment natin. I don't care what you intend to do. Matabang na sabi ni Luis at iniwan na siya. Naramdaman ni Maxina nangangatog ang buo niyang katawan sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwalang ito ang lalaking halos magmakaawa sa kanya sa panliligaw nun. Nang tanggapin niya ang pag-ibig ni Luis, ayaw pa sana niyang pakasal dito. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay. Pero naging apurado si Luis. Palibhas ay alam nito na napakaraming ibang manliligaw si Maxine. Marami siyang tinalikuran para sa lalaki dahil napamahal na rin ito sa kanya. Mayaman, mataas ang pinag-aralan at gwapo si Luis. Tapos ng engineering ang lalaki. At ngayon, sa isang problema lamang, ay napakabilis ng desisyon ng asawa na makipaghiwalay, na ipaanalang kasal nila. Hindi siya umiyak sa harapan ni Luis. At saka na lamang niya pinalaya ang mga luha at sama ng loob nang makaalis siya sa kanilang conjugal home at umupa ng sariling apartment. Hindi siya umuwi sa kanila para bigyan pa ng problema ang mga parents niya. Hihintayin niyang matapos ang marriage annulment at saka pa niya sasabihin ang lahat sa kanyang pamilya. Ano ang kahihinatnan ng paghihiwalay ni na Maxine at Luis? At paano magtatagpo ang landas nila ni Francis? Abangan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.